30 taon ako naging magsasaka. Nagkabalo-buloktot ang mga daliri ko, mapal ang palad ko. Ngunit kahit ni-iisang titulo'y wala akong natanggap. Bakit? Dahil dyan napunta sa magaling mo kamag-anak ni Yor. Katarungan! Katarungan! Mag-ingat, Tomas. Ang galit niya parang apoy. Kung hindi ito gagamitin ng tama, lahat tayo masusunog. Masusunog! Hindi ba't ang dapat sunugin na yung bulok na sistema na nangyayari ngayon? Sa dami ng pangakong napako, para tayong binaon sa putik. Maging sa abroad, ay dama ko ang kirot nang mawalay sa bayan ko sinalangan. Miski anak ko ay iniwan ko. Nakita nyo na? Maging yung mga paslit ay nadadamay dahil sa kawalang ngayang ginagawa ninyo. Di ko ginusto ng mga ibang bansa. Pero sa tapat na trabaho rito, gutom lang ang inabot ko. Doon, kahit mahirap, may dignidad pa rin. Ako hindi kayo. Hindi lang sa ibang bansa, kundi sa Brazil. Akala ko noon, baril lang sagot. At ano ang sagot ngayon? Pag-unawa, pagbabalik ng kahit bulok ng sistema. So, magandang naman. Hindi mo nagustuhan yung oras. Hindi mo nagustuhan. Mayor, kahit ako, alam mo kung sundalo, ayoko isa na rin kong hindi maaaring pabayaan ko na lamang sila. Hindi ko maaaring pabayaan na lamang karapatan nila. Ngunit, Thomas, ito mga bayan. Tahimik. Hindi ba't iyan ang mahalaga? Tahimik. Tahimik lamang sila dahil sila yung mga takot. Ngunit, mahayaan nyo lamang silang ganyan. Pipilitan silang tumimik dahil sa pero kung ipapagpatuloy niyo yun, delikado tayo. Ay, hindi pala tayo. Tayo lang. Ako ang nagpanalo ng eleksyon. Dapat ako ang masusunod. Kayo ang nanalo. Pero hindi nyo pagmamayari ang buhay ng isa't isa. Ano lang talaga? Bawat politika hindi na mga anay. Tiyuti kinakain mga pangarap natin. Hindi sapat na tahimik lamang ang bayan. Dapat na ito. Dahil sa kahirapan, nawalay ako sa pamilya. Nawalay din ako sa ulan. Subok na ang lakas, pero hindi ito ang lakas. Ako pa yung parang hindi magpupusunan ng may kundi lang pagbubukas ng puso. At tayo mananangin sa samaan. Hindi lamang pumapayag tayo sa pagbuhay. Oo, makarahasan. Bawat gera at mission ko, pagkanto ko na hindi dapat wala sa naging kailangan ko sarili ng kondisyon. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. At sa paluhodan ng pagpilitin ko sa sarili niyo. Marapat kasi walang oras na para rin yung tao. Tawad? Hindi namin ito tinatanggap. Tama na. Siguro nga, ito na ang oras ng simula. Kapayapaan ay hindi regalo ng gobyerno. Ito ay isang putas ng pagkakaisa at pagkilos ng bayan. Ang unang walang katarungan. Ay, pahimukaw sa kapayapaan. Tayo ang tinig. Tagal na nagtitiis mga kamay sa putik. Habang pangako'y parang alikabok na nawala sa hangin. May mga tinig na kay tagal ng pinatahimik. Ngunit sa dibdib ang apoy ang kinikimkim. Iba't ibang mukha, isang hinagpis. Lahat iniwan, bahay, pamilya at panaginip. Bayan kong mahal, bakit tila lumalamig? Sa mga uhaw na tanong, tanging hangin ang sagot. Tahimik ang bayan, yan ang palusot ng mga nakaupo sa trono ng kasinungalingan. Ngunit sa likod ng katahimikan ay galit na handang sumabog sa oras ng pagtindig. Hanggat may ilan sa trono ng karangyaan at ang hustisya ay ginagawang laruan, at ang tinig ng masay di dapat mapago dahil
ng pagbabago'y nagsisimula sa pagbangon. Ang kontemporaryong issue ay mga isyung nagaganap sa isang bansa. Maaaring ito ay matagal na, ngunit ito ay nakaka-apekto pa rin sa ngayong panahon. Maaaring namang ito ay mga babago lamang issue. At ang mga halimbawa nito ay ang isyung pampolitika, pangkapayapaan at pangkalikasan. Ngunit tayo ay dadako sa dalawang issue. Ito ay ang pampolitika at ang pangkapayapaang issue. Ang pampolitikang issue ay ang mga issue sa pagitan o nagaganap sa pamahalaan, sa batas, o sa government. Ang isyung ito ay maaaring sa pagitan ng mamamayan at ng mga tao sa pamahalaan. Ang pangkapayapaang issue naman ay tumutukoy sa mga kaganapan na maaaring magdulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan. Katulad na lamang nito ay ang karahasan, krimen at iba pa. Ano nga ba ang korupsyon? Ang korupsyon ay gawaing hindi makatarungan at illegal na ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno upang makakuha ng personal na benepisyo. Sa madaling salita, ito ay nangyayari kapag ang isang opisyal ay hindi ginagamit sa tama ang kanyang tungkulin o posisyon. Inuuna ang personal na kapakinabangan kaysa sa kapakanan ng nakakarami. Hindi pantay na pagtrato o kakulangan sa serbisyo. Political dynasty. Mga pamilyang may kontrol sa mga posisyon sa gobyerno na lumalabag sa layunin ng konstitusyon sa Pilipinas na magarantiya ng pantay na akses sa serbisyo ng publiko. Halimbawa, kapag iisang pamilya lamang ang paulit-ulit na namamahala sa mga posisyon sa gobyerno, nakakapagtoo ito sa pantay na laban ng ibang kandidato dahil maaaring gamitin ng makapangyarihang pamilya ang kanilang impluwensya, yaman at koneksyon upang mapanatili sila sa kanilang pwesto. Maaari itong umantong sa pang-abuso ng kapangyarihan. Teritorial na hindi pagkakaunawaan. Narito ang mga sanhi ng teritorial na hindi pagkakaunawaan. Hindi malinaw na hangganan, likas na yaman, estratehikong kahalagahan, nasyonalismo at kasaysayan at paglabag sa kasunduan. Ano nga ba ang teritorial na hindi pagkakaunawaan? Mga pagtatalo sa pagitan ng mga bansa o grupo tungkol sa teritoryo at mga karapatan sa paggamit ng likas na yaman. Ang tawag sa pagkakaroon ng alitan o hindi pagkaunawaan tungkol sa pagmamayari o pagkakaroon ng soberanya sa isang bahagi ng lupain o teritoryo. Ang usaping pangkapayapaan sa gitna ng mga rebeldeng grupo ay isang komplikasyong issue na may kaugnayan sa politikal, lipunan, terorismo ay ang paggamit ng karahasan ng mga grupo o individual upang makamit ang layuning pampolitika, ideolohikal at pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatakot at pagkontrol sa iba. Sa kadalasan nito ay ang pagtatarget sa mga sibilyan. Halimbawa nito ay ang Al-Qaeda, ISIS at NDF sa Pilipinas. Isang malubhang banta ito sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad at nangangailangan ito ng pandaigdigang kooperasyon upang labanan. Mga isyong pangkapayapaan. Ang layunin ng turismo ay
gaya na lang ng nagdudulot ng katakot, kaguluhan at pagkakawatak-watak ng mga lipunan o ng isang mga bansa upang makamit nila ang kanilang mga layunin. Mga gawaing labag sa batas at nagdudulot ng kawalang kapanatagan sa lipunan. Kombinasyon at pagkakapantay-pantay. Mga pagkakataong hindi pagkakapantay-pantay. Katulad na lamang ng gender equality. May mga taong mga mapanghusga at hindi muna kilalanin ang mga taong nasa paligid nila at naniniwala na lang sa mga sinasabi ng iba. Migrasyon. Ito ang tumutukoy sa paglipat ng isang tao sa isang lugar patungo sa isa pang lugar o sa isang bansa patungo pa sa isang bansa. Ako si Marley De Castro at ngayon dumako naman tayo sa ating konklusyon. Ang mga isyong pangkapayapaan at pampolitika sa Pilipinas ay nagsisilbing hadlang sa pagkamit ng isang maayos, pantay at ligtas na lipunan. Ang mga suliranin tulad ng terorismo, krimen, diskriminasyon at korupsyon ay nagpapalalim sa hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mamamayan ng pamahalaan. Kung hindi agad maaksyonan, maaaring patuloy itong sumira sa tiwala ng mga tao, humadlang sa pag-unlad at magpalala ng kawalang katarungan sa bansa. Pero, base sa konklusyong ito, ay ano naman ang maaari nating solusyon? Isang mabisang solusyon ay ang pagpapalakas ng inclusive governance at participatory democracy at dapat hikayatin ang mga aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa paggawa ng mga desisyon, lalo na sa mga komunidad na apektado ng kaharasan o diskriminasyon. Sabay nito, kailangan pairalin ang transparency sa pamahalaan upang malabanan ng korupsyon. Suportahan ang reforma sa hustisya at edukasyon ukol sa karapatang pantao.